Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatira sa Pilipinas ngayon, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil ang balitang ito ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong taon. May bagong suporta na inihahanda ang gobyerno para sa ating mga nakatatanda. At ang usap-usapan ay hanggang 10,000 piso ang maaaring matanggap ng mga karapat-dapat na senior. Hindi ito biro, hindi ito tsismis. Ito ay isang bagay na kailangan ninyong malaman bago pa matapos ang taon na ito. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang napagod na sa maraming pangako na hindi natutupad. Narinig na natin ang lahat ng iyon, ang mga pahayag sa radyo, ang mga flyer na ibinahagi sa barangay, at ang mga kapitbahay na nagkukuwento sa harap ng tindahan. Kaya naman ngayon, hindi lang ako magbibigay ng pangako, bibigyan ko kayo ng mga numero, ng mga hakbang, at ng tunay na impormasyon para malaman ninyo kung kayo ba ay kabilang sa mga makakatanggap ng tulong na ito. At kung hindi pa kayo kabilang, ituturo ko sa inyo kung paano ninyo maaabot ang eligibilidad na iyon bago pa lumipas ang pagkakataon. Dahil ganito ang totoo, mga kababayan, ang mga benepisyo na ito ay hindi lalapit sa inyo. Kayo ang kailangang lumaban para sa kanila. At ang unang hakbang ay ang malaman ang inyong mga karapatan. Kaya manatili kayo rito dahil sa loob ng susunod na ilang minuto, tatalakayin natin ang lahat. Kung sino ang pwedeng mag-apply, magkano talaga ang matatanggap, kailan at saan ito makukuha, at ang mga nakatagong bitag na maaaring magpababa ng inyong benepisyo kung hindi kayo maingat. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Simulan na? Magsimula tayo sa pinaka-importanting tanong. Ano nga ba itong 10,000 na bagong suporta na pinag-uusapan ng lahat? Sa simpleng salita, ito ay isang karagdagang tulong pinansyal na inaalok sa mga kwalipikadong senior citizen sa ilalim ng pinapalawak na mga programa ng gobyerno, kasama na ang Social Pension Program ng DSWD, ang mga emergency subsidy na na-renew sa ilang probinsya, at ang mga espesyal na ayuda na pinagsama-sama ng ilang lokal na pamahalaan kasabay ng pambansang programa. Kailangan ninyong maunawaan na ang 10,000 na ito ay hindi iisang malaking tseke na darating sa inyong pintuan isang umaga. Para sa karamihan ng mga senior, ito ay kumulatibong halaga. Halimbawa, ang 500 na buwanang social pension na ibinibigay ng DSWD ay katumbas ng 6,000 sa isang taon. Dagdag pa rito, ang iba pang mga benepisyo tulad ng malasakit center assistance, ang PhilHealth Senior Benefits, at ang mga lokal na ayuda mula sa inyong munisipalidad o lungsod at hindi na malayong maabot ang 10,000 o higit pa sa loob ng isang taon. Pero para sa ilang piling senior na nasa partikular na kategorya, ang 10,000 ay maaaring matanggap ng sabay-sabay bilang espesyal na one-time na tulong. At iyon ang eksaktong usap-usapan ngayon sa maraming barangay sa buong bansa. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong malaman ay ito. Ang mga programang ito ay may limitadong pondo. Hindi walang katapusang pera ang gobyerno para sa bawat senior. Kaya ang unang mag-a-apply, ang unang makakakuha. At ito ang dahilan kung bakit hindi kayo dapat mag-atubili. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-pressing na tanong ng bawat senior na nanonood ngayon. Ako ba ay karapat-dapat? Makinig ng mabuti dahil ibibigay ko sa inyo ang mga detalye. Para sa DSWD Social Pension Program, ang pangunahing mga kinakailangan ay simple. Kailangan kayong may edad 60 taong gulang pataas. Kailangan kayong sapat na mahirap. Ibig sabihin, kayo ay nasa listahan ng indigent senior citizens ng inyong barangay o kaya naman ay walang regular na pinansyal na suporta mula sa pamilya o sa anumang pensyon. At kailangan kayong residente ng lugar na pinaglilingkuran ng programang iyon. Ngayon, para sa mga senior na may SSS o GSIS pensyon na, huwag kayong malungkot agad. May ibang mga programa pa rin kayo na maaaring i-access at pag-uusapan natin iyon mamaya.
Para sa mga espesyal na 10,000 one-time grants na inaalok ng ilang lokal na pamahalaan, ang mga kinakailangan ay nag-iiba-iba depende sa inyong lugar. Ang karaniwang criteria ay kasama ang pagkakaroon ng Senior Citizen ID na maayos na nairehistro sa OSCA o Office for Senior Citizens Affairs ng inyong bayan, edad na 80 taong gulang o higit pa sa ilang lugar, o kaya naman ay 65 pataas sa iba, at ang pagiging indigent o walang sapat na kita. Sa ilang lungsod tulad ng Quezon City, Davao at Cebu, may sarili silang mga pandagdag na programa bukod sa pambansang social pension. At narito ang bahagi na lagi nilang nilalaktawan sa mga opisyal na anunsyo: kung kayo ay may SSS Disability Pension or Survivor's Pension, maaari rin kayong maging eligible para sa iba pang mga karagdagang benepisyo. Huwag ninyong ipagpalagay na dahil may pensyon na kayo ay hindi na kayo makaka-qualify sa kahit ano pa. Ang bawat benepisyo ay may sariling mga patakaran, at kung minsan ang pagkakaroon ng isang uri ng benepisyo ay hindi nag-aalis ng inyong karapatang mag-apply sa isa pa. Hindi natin mapag-uusapan ang retirement benefits sa Pilipinas nang hindi pinag-uusapan ang SSS at GSIS, kaya dito tayo magtagal ng kaunti. Para sa mga nanonood na miyembro ng SSS, ang Social Security System, na nagtatrabaho sa pribadong sektor o dating nagtatrabaho noon, mayroon kayong iba't ibang uri ng benepisyo na maaaring hindi pa ninyo fully na-access. Ang pinaka-basic ay ang retirement pension. Kung kayo ay may edad 60 hanggang 64 at hindi na nagtatrabaho at may hindi bababa sa 120 monthly contributions, kayo ay eligible para sa regular na retirement pension. Ang halaga nito ay nag-iiba depende sa inyong average monthly salary credit, pero ang karaniwang pensyonado ngayon ay tumatanggap ng kahit saan sa pagitan ng 2,000 hanggang 18,000 bawat buwan, depende sa kanilang record ng kontribusyon. Ngayon, narito ang lihim na bagay na kaunti lang ang nakakaalam, ang 13th month pension. Mga kababayan, ang bawat SSS pensyonado ay may karapatang makatanggap ng isang extra na pension payment tuwing Setyembre. Hindi ito regalo, ito ay karapatan ninyo ayon sa batas. Pero maraming senior ang hindi nag-a-apply para rito o hindi alam na ito ay automatiko na dapat nang matanggap. Kung hindi pa kayo nakakatanggap ng inyong 13th month SSS pension sa nakaraang mga taon, kausapin ninyo agad ang pinakamalapit na SSS branch at humiling ng clarification. Para naman sa mga miyembro ng GSIS, ang Government Service Insurance System na naglingkod sa gobyerno, ang inyong retirement structure ay medyo naiiba. Ang GSIS ay nag-aalok ng Basic Monthly Pension o BMP, at kung kayo ay miyembro na nagretiro pagkatapos ng 15 o higit pang taon ng serbisyo, ang inyong BMP ay kinakalkula batay sa inyong average monthly compensation at sa bilang ng inyong mga taon ng serbisyo. Ang karaniwang GSIS pensyonado ay tumatanggap ng kahit saan sa pagitan ng 5,000 hanggang 30,000 o higit pa bawat buwan, depende sa kanilang posisyon at haba ng serbisyo. Pero narito ang babala na kailangan ninyong marinig. Ang GSIS ay may tinatawag na survivorship benefit at dependence pension. Kung ang inyong asawa ay isang GSIS pensyonado na namatay na, may karapatan kayong makatanggap ng kanilang pensyon kahit wala na sila. Maraming balo ang hindi nag-a-apply para rito dahil hindi nila alam. Huwag kayong maging isa sa kanila. Pumunta sa pinakamalapit na GSIS office at tanungin kung may survivorship benefit na hindi pa ninyo nakukuha. Ngayon, pag-usapan natin ang bahagi na pinakagustong laktawan ng mga tao, ang mga nakatagong benepisyo at ang usapin ng buwis. Oo, may kaugnayan ang buwis sa inyong mga retirement benefits, at kailangan ninyong malaman ito bago kayo masurpresa. Una, ang magandang balita, ang karamihan ng retirement benefits sa Pilipinas ay exempt sa income tax. Ang SSS pension, GSIS pension, at ang DSWD social pension ay hindi binubuwisan. Kaya kung may nagsabi sa inyo na kailangan ninyong bayaran ang buwis sa inyong monthly pension, malamang ay mali ang impormasyon na iyon. Gayunpaman,
Kung mayroon kayong iba pang kita bukod sa inyong pensyon, halimbawa, kayo ay nagpapaupa ng bahay o may maliit na negosyo, ang karagdagang kita na iyon ay maaaring sumailalim pa rin sa buwis depende sa halaga. Ngayon, ang mga nakatagong benepisyo. Bukod sa regular na pensyon, ang mga senior citizen sa Pilipinas ay may karapatang sa ilang espesyal na diskwento at pasubali na direktang nakakaapekto sa inyong pera bawat buwan. Alam ninyong lahat ang 20% senior discount sa mga restaurant at tindahan, pero alam ba ninyong may 5% rebate pa kayo sa inyong utility bills? Oo, sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act, kayo ay may karapatang sa 5% diskwento sa inyong kuryente, tubig, o telepono kung ang monthly bill ay hindi lalagpas sa 200 para sa kuryente at 660 para sa tubig. Kung hindi pa ninyo ito ni-claim, makipag-ugnayan sa inyong OSCA para sa tamang proseso. Mayroon pa ring isang benepisyo na kaunti lang ang nakakaalam, ang Malasakit Center. Sa bawat pampublikong ospital na may Malasakit Center, ang mga senior citizen ay maaaring makatanggap ng tulong para sa kanilang mga medikal na gastos na maaaring sumasaklaw ng 100% ng hospital bill sa ilang kaso, lalo na para sa mga classified na indigent. Ang Malasakit Center ay pinagsasama ang PhilHealth, PCSO, DSWD at DOH sa iisang lugar para mas madaling ma-access ng mga pasyente ang tulong. Kung hindi pa ninyo ito ginagamit, gamitin na ninyo. At ngayon, pag-usapan natin ang mabibigat na bahagi, ang mga posibleng pagbabawas o clawbacks at ang mga karaniwang pagkakamali ng mga senior na nagpapababa ng kanilang benepisyo. Ang unang at pinakakaraniwang pagkakamali ay ang hindi pag-update ng personal na impormasyon sa SSS o GSIS. Kung naglipat kayo ng address, nagpalit ng bank account o nagbago ang inyong civil status at hindi ninyo ito na-report sa inyong agency, maaaring mapigilan ang inyong pension payments. Narinig ko ang maraming kwento ng mga senior na 3 buwan o 6 na buwang walang nakatanggap na pension dahil lang sa address mismatch sa kanilang file. Huwag hayaang mangyari ito sa inyo. Pumunta sa inyong SSS o GSIS branch ngayon at i-verify ang inyong mga records. Ang pangalawang bagay na dapat ninyong malaman, ang overlapping benefit issue. Kung kayo ay tumatanggap ng SSS pension at mag-a-apply rin para sa DSWD social pension ng sabay-sabay, ang inyong eligibilidad para sa social pension ay maaaring ma-question dahil ang social pension ay para lamang sa mga indigent na walang regular na pinansyal na suporta. Kaya kung mayroon na kayong SSS or GSIS pension, ang DSWD social pension ay malamang ay hindi na para sa inyo, maliban kung ang inyong pension ay sobrang liit at kayo ay nakapasok sa indigency threshold ng inyong barangay. Ang key dito ay ang pag-usap sa inyong lokal na OSCA o DSWD office para malaman ang inyong eksaktong sitwasyon. Ang ikatlong babala ay tungkol sa mga scam. Mga kababayan, napakaraming taong nagpapanggap na ahente o facilitator na nangunguna sa inyong pangalan para kunin ang inyong mga benepisyo at sinisingil kayo ng bayad. Pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ang SSS, GSIS at DSWD ay hindi nangunguna sa mga kinatawan o runners para mag-process ng mga aplikasyon, lalo na para sa mga regular na benepisyo. Kung may lumapit sa inyo at nag-aalok na siyang mag-a-apply para sa inyo kapalit ng bayad, mag-ingat kayo. Mag-apply kayo ng personal sa opisina o sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya. Okay? Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-praktikal na bahagi, kung saan kayo pupunta at kung ano ang dala ninyo. Para sa DSWD Social Pension, ang unang hakbang ay ang pagpunta sa inyong barangay hall. Ang barangay captain o ang social worker ng barangay ang kailangang mag-certify na kayo ay isang indigent senior na naninirahan sa lugar. Pagkatapos, ang inyong pangalan ay ire-rekomenda sa DSWD para sa enrollment sa programa.
Ang mga dokumentong karaniwan ninyong kakailanganin ay ang inyong Senior Citizen ID, isang valid government ID, proof of residency tulad ng cedula o utility bill, at isang Certificate of Indigency mula sa barangay. Para sa SSS at GSIS benefits, ang proseso ay mas malinaw pero nangangailangan ng kaunting handa. Para sa SSS, maaari kayong mag-apply online sa mss.gov.ph o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Ang inyong dadalahin ay ang inyong SSS number, isang valid ID, ang inyong birth certificate, at kung mag-a-apply para sa retirement, ang inyong clearance mula sa dating employer. Para sa GSIS, ang proseso ay katulad. Maaari kayong mag-apply sa pinakamalapit na GSIS branch o sa GWAPS kiosk na makikita sa maraming ospital at opisina ng gobyerno. Na isang praktikal na tip na hindi lagi nasasabi sa inyo, pumunta sa SSS o GSIS ng maaga sa umaga, mas mabuti bago mag-alas 9. Ang mga linya ay mas maiikling sa oras na iyon at mas malamang na maserbisyuhan kayo ng maayos bago maubos ang inyong lakas. Magdala rin kayo ng 2 kopya ng lahat ng dokumento, isa para sa agency at isa para sa inyong sarili. At palaging humingi ng official receipt o acknowledgement form para sa anumang dokumentong inyong isusumite. Bago tayo magtapos, gusto kong magbigay sa inyo ng 3 simpleng estratehiya para ma-maximize ang inyong retirement income ngayong taon. Una, i-consolidate ang lahat ng inyong benepisyo sa iisang bank account o remittance channel. Maraming senior ang may pensyon na napupunta sa isang bank, may ayuda na kinukuha sa cash sa barangay, at may PhilHealth reimbursement na naghihintay sa kanilang medical records. Gawing simple ang inyong buhay. Tukuyin ang lahat ng inyong pinagkukunan ng kita at tiyaking walang natutulog na pera na hindi ninyo nako-collect. Pangalawa, makipag-ugnayan sa inyong OSCA bawat 3 buwan. Ang Office for Senior Citizens Affairs ay ang inyong pinakadirektang gateway sa mga lokal na programa. Ang mga programa ay nagbabago, ang mga bagong pondo ay dumarating, at ang mga listahan ay nag-a-update. Kung kayo ay aktibong nakikipag-ugnayan sa inyong OSCA, mas malamang na kayo ay maabisuhan kapag may bago o dagdag na benepisyo na available. At pangatlo, huwag mahiyang humingi ng tulong. Ang pagiging senior citizen sa Pilipinas ay nangangahulugang kayo ay binibigyan ng espesyal na proteksyon at mga karapatan sa ilalim ng batas. Hindi ito kawanggawa. Ito ay kinita ninyo sa inyong mga taon ng trabaho at paglilingkod sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Ang bawat piso na dapat ninyong matanggap ay piso na para sa inyong dignidad at kaginhawahan, kaya lumaban kayo para rito. Mga kababayan, alam ko na maraming impormasyon ang aming tinalakay ngayon, pero kailangan ninyong marinig ang lahat ng ito. Dahil ang katotohanan ay ang mga benepisyong ito, ang 10,000 na suporta, ang 13th month pension, ang survivorship benefits, ang malasakit center assistance, ay hindi lang mga numero sa papel. Ito ay pagkain sa hapagkainan. Ito ay gamot sa mesa ng kusina. Ito ay dignidad sa inyong araw-araw na buhay. Once kung may tanong kayo, ibahagi ninyo sa comment section. Kung may kakilala kayong senior na maaaring makinabang sa impormasyon na ito, ibahagi ninyo ang video na ito sa kanila ngayon. Huwag ninyong hintayin na mamaya, gawin ninyo ngayon. Dahil sa mundo ng mga benepisyo ng gobyerno, ang unang lumaban, ang unang makakakuha. Mahal ko kayong lahat mga kababayan. Ingat kayo palagi at hanggang sa susunod na video.